Yung partner ko tamad pero masipag naman sa work. At kapag nag-aaway kami ng partner ko, nangingialam sa akin yung biyanan ko. At lagi niyang pinagtatanggol yung partner ko. At kapag nagsusumbong ako sa mama niya, hindi naniniwala na kesyo hayaan ko na lang daw kasi lalaki naman. At kapag nagiinuman kami ng kaibigan ko, nagagalit siya. Na ang sabi magagalit daw yung partner ko. Minsan lang naman yun. Sinasabihan rin ako na kesyo sagabol daw ako, palamuni, nasasabihan pang tamad kahit na may ginagawa naman ako. Hindi niya makita yung kabutihan ko sa kanila. Ang mga kapatid ng partner ko ay napakatamad at matitigas ang ulo at sumasagot sa magulang. Kaya ang gusto ng biyanan ko, ako na lang yung makinig sa kanya. Pero bakit ganon? Hawak niya ako sa leeg. At makananay din yung partner ko, kaya ganon. Nahihirapan din ako kasi kapag kasalanan ng partner ko, sa akin pa rin yung sisi. Kapag binibili ako ng partner ko ng pasalubong, minamasama pa rin ang biyanan ko. Siguro nagsiselos kasi hindi siya yung binilhan. Hirap na hirap ako pero mahal ko yung partner ko. Gusto ring makaipon ng partner ko pero wala siyang magawa kasi nasa magulang niya lang. Handa po akong marinig ang real talk nyo. Letter sender, Ira. Bakit ang pangit ng naging setup nyo? Na imbis na magbuo kayo ng sariling pamilya nyo at maging malaya sa desisyon nyo, naging anak ka ring literal ng biyanan mo. Nagpasakop ka rin sa kanya Pareho kayong walang paninindigan ng asawa mo. Paano ka ngayon susundin ng asawa mo kung nadidiktahan ka rin ng biyanan mo? Sige nga, hindi nyo kayang ipagtanggol ang mga sarili nyo. At kahit anong i-advise ko sa inyo, takot yung mangingibabaw. Kung pareho kayong duwag ng partner mo hanggang sa magkaanak kayo, sasakupin kayo niyan.